Hello mga kasangga! Kumusta po kayo dyan? Sana po ay nasa mabuti po kayong mga kalagayan. Isa ka bang empleyado ngayon? At matagal ka na ba sa iyong trabaho? Or isa ka ba sa mga empleyado rin na palipat-lipat ng trabaho? Yung parang hindi ka napipermis sa isang kumpanya? O kaya naman, isa kang empleyado ngayon na matagal ka na sa isang kumpanya pero parang nananawa ka na at parang umay na umay ka na sa iyong trabaho at gusto mo nang umalis. Pero marami kang sinasaalang-alang sa iyong mga pagdidesisyon. At kung isa ka rin sa mga tao na parang ang dami mo nang nilipatan pero parang wala kang nagugustuhan at talagang palipat-lipat ka pa rin hanggang ngayon dahil para bang may hinahanap ka na isang bagay para mag-stay ka sa kumpanya, para tumagal ka sa isang kumpanya. At kung isa ka sa mga iyon, pues tapusin mo ang vlog na ito hanggang dulo at ibabahagi ko sa iyo ang mga paraan kung paano ka magtatagal sa iyong trabaho. At sinisigurado ko sa iyo na malalaman mo kung paano ba talaga tumagal sa isang trabaho sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo ngayon. Lalong-lalo na yung tip ko sa iyo sa dulo, wag mong mamiss yun dahil nandun ang kasagutan kung paano mo ba talaga mapagtatagumpayan ang tumagal sa isang kumpanya sa trabaho mo ngayon. At kung ngayon lang po tayo nagkasama, ako nga po pala si Jumil, machinist at meron ng 20 years na experience sa isang manufacturing company. Kasalukuyang nandito ako ngayon sa Australia, nagtatrabaho at nagninegosyo din. At katulad mo, marami rin akong mga iniisip at karanasan tungkol sa pag-stay sa isang kumpanya. At sa mga karanasan nga na iyon, maibabahagi ko ngayon sa iyo kung ano ba talaga yung mga dahilan, paraan, para tumagal ka sa isang kumpanya. Pero bago yan, ito muna ang kwento. Noong araw, mga taong 2004, una po akong nagtrabaho sa isang manufacturing company. Ako po ay nag-graduate sa Sisters of Mary. Bago pa lang po kami mag-graduate doon ng high school, kami po ay nakakapag-OJT na sa mga kumpanya. So nung ako po ay bago mag-graduate sa Sisters of Mary, nung ako po ay 4th year na, so nung mga kalahatian pa lang po ng aming pag-aaral sa 4th year, ako po ay isa na rin sa naisama sa mga nakapag-OJT na po. So ako po ay nakapagtrabaho bilang isang OJT sa isang manufacturing company sa Cavite. At doon ko po naranasan ang pinakauna kong trabaho. Ako po ay nakapagtrabaho sa paggawaan ng salamin, ng kabuuan, paggawaan ng isang bahay. So yung OJT ko po na yon talagang physically mahirap dahil na-assign po ako doon sa department na gumagawa talaga nung windows ng mga salamin. Kasi po ang aming napag-OJT-han noon ay isang Japanese company na malaking kumpanya talaga yon na gumagawa ng kabuuan, yung mga bahay sa Japan. So yung aking napag-OJT-han po na yon ay doon po ako na-assign sa Windows department. So ang ginagawa po namin sa Windows department na yon, mga malalaking salamin, iba't ibang klaseng laki ng salamin. Talagang ina-assemble namin yon from doon sa glass hanggang sa makabuo ka na ng isang buong Windows. Sa glass pa lang po na iyon ay sobrang bigat na yon. Sa edad ko na murang edad noon, ako po ay mga magi-18 years old pa lang noon. Mga 17 years old ako. Yung laki po ng salamin ng aming mga binubuhat, physically talagang sobrang bigat nun para sa akin. Dahil hindi pa rin naman ako nun, tutoy-tutoy pa rin ako nun eh. So ang ginagawa ko, ang pasok pa namin noon ay talagang 10 to 10 yata, ganun. O 2 to 10. Basta, yung sagad, yung parang sagara ng aming overtime noon. Ganun yung aking unang OJT noon. Ang ginagawa ko nga noon, ang pasok pa namin noon, may panggabi pa kami. Okay lang sana kung may pang umaga, ay minsan na-assign ako sa panggabi. Naranasan ko dahil sa sobrang bukod sa mabigat na yung trabaho namin, yung antok pa sa trabaho, 'di ba? Kasi unang trabaho ko yun OJT ko talaga eh. Ang ginagawa ko noon minsan sa panggabi, sobrang antok. Nakatulog ako, nakasandal akong ganun. Nakakapikit ako eh. Dahil antok na eh. Tutoy-tutoy ako nun. Kumbaga, doon ako nabatak sobra eh. Dahil nga physical yung aming trabaho noon, talagang ililipat mo kasi yung isang salamin eh. Parang dito sa isang rack, ililipat mong ganun doon. Walang ibang paraan na pambuhat doon. Kinakamay namin yun. May gloves lang kami na nakadesign para sa salamin na yun. Hindi ka masusugat. Talagang nakaglove. Pag ganun, bubuhatin mo dun sa kabila. Ganun. Hindi uso yung, di ba, sa salamin may pang buhat naman yung ididikit mong ganun. Hindi uso yun doon. Hindi ganun yung aking paraan doon. Talagang bubuhatin mo ng kamay yon. Kung ganito kalapad yon, bubuhatin mo, tapos mahaba ang matangkad. Pag buhat mo ganun, lipat mo sa kabilang rack. Kaya ganun kahirap yung aming pisikalan doon. So nakapagtrabaho po ako doon sa kumpanya na yon po for 6 months din. Tumagal po ako ng 6 months dahil kami nga yung OJT. After 6 months, natapos na yung aming OJT. Yung iba sa amin na-absorb, naging regular o naging contractual, regular. Pero ako po ay hindi po ako pinalad na ma-regular sa kumpanya na iyon.
Dahil nga po sa karanasan na iyon, doon ko po naranasan yung aking pinakaunang trabaho na talagang physically talaga na nagbubuhat ka talaga ng mabibigat. Doon ko po naranasan kung gaano kahirap yung magtrabaho sa isang katulad ng mga ganong industry na dapat talaga physically fit ka talaga dahil magbubuhat ka talaga. Kaya sa karanasan po na iyon, doon ko natutunan kung gaano ba yung kahalagahan ng isang trabaho na hindi lang dahil sa maganda ang trabaho mo, hindi lang dahil sa mahirap ang trabaho mo, doon ko naranasan na ang mga trabaho ay dapat talagang pinahalagahan natin. At dahil po sa mga karanasan na iyon, ito naman po yung mga paraan na ibabahagi ko sa inyo kung paano ka ba magtatagal sa iyong trabaho ngayon. Opo. Ang isang paraan kung paano ka magtatagal sa trabaho mo ay ang i-recognize mo na walang trabahong madali. Opo. Kung gusto mong tumagal sa pinagtatrabahuhan mo ngayon at sa ginagawa mo ngayon sa buhay mo, kailangan, kaibigan, i-recognize mo na ang trabaho ay talagang walang madali dyan. Lahat ng trabaho ay pinaniniwalaan kung talagang lahat yan ay pinaghihirapan at talagang mahirap talaga ang mga trabaho. Kailangan tanggapin mo na sa buhay mo na ang trabahong ginagawa mo ngayon ay talagang mahirap yan. At kahit saan ka pumuntang kumpanya, lahat ng trabaho talaga ay mahirap. Wala pa akong nakitang trabaho na sasabihin mong madali. O sabihin nating may mga kasamahan ka dyan sa trabaho mo na pabanjing-banjing lang at kala mo walang ginagawa. O may mga kasamahan ka dyan na patamad-damad. O kaya paisi-isi lang sa kanilang mga trabaho at kinukumpara mo yung ginagawa mo ngayon parang ang hirap-hirap ng ginagawa mo kumpara sa kanila. Pues kaibigan, sinasabi ko sa'yo na yung mga tao na yun na kinainggitan mo o kinainisan mo dahil feeling mo ang dali-dali lang ng trabaho nila at sa'yo ang hirap-hirap. Kaibigan, yung trabaho kaya nilang ginagawa ay pagpalitin mo yung buhay mo doon, sigurado sasabihin mo na naman, mahirap palang ganun. 'Di ba? Kasi bakit? Ang hirap, halit sabihin natin yung katrabaho mo na walang ginagawa halos, na feeling mo parang pabanjing-banjing lang. Ang hirap kaya ng pakiramdam na ganun, yung parang uubusin mo yung maghapon mo, pabanjing-banjing ka lang. Ang hirap kaya ng ganung sitwasyon, 'di ba? Parang halimbawa, may katrabaho ka na parang easy-easy lang. Ang hirap kaya ng ganun na pagpa-easy-easy lang sa isang trabaho, ilagay mo yung sarili mo doon. Baka mamaya maboring ka sa ganung pamamaraan na pa-easy-easy ka lang, 'di ba? Baka hindi mo kayanin yung boring na nararanasan ng katrabaho mo dahil pa-easy-easy lang siya. Nabuboring pala siya, 'di ba? Ibig ko lang sabihin, wala talagang madaling sitwasyon sa isang pagtatrabaho. Lahat ng trabaho pinaniniwalaan ko mahirap 'yan. Kahit pa may nakikita ka diyan sa mga kasamahan mo na feeling mo ang dali-dali lang. Yung madali na tinitingin mo sa kanila, hangga't di mo naranasan na tumapak talaga dun sa kinilalagyan nila, sa posisyon nila na yon, hindi mo masasabi na talagang madali yung sinasabi nila na tinatrabaho nila. Kasi lahat naman yan talagang naka-assign sa task na yun eh, base sa posisyon ng mga katrabaho mo eh. Kaya wag mong sabihin na mahirap ang trabaho mo at madali sa kanila. Dahil pinaniniwalaan ko na lahat talaga ng trabaho ay mahirap. Kaya nga trabaho eh, dahil tatrabahuhin mo yung isang bagay na yun eh. Wala pang isang bagay na tinrabaho mo na madali. Lahat ng trabaho ay talagang mahirap. Kaya kailangan i-recognize mo sa buhay mo pa lang na lahat ng trabaho ay talagang mahirap. At pag na-recognize mo na ganun, hindi ka na magkakaroon ng agam-agam na kala mo lahat ng trabaho sa ibang kumpanya pag lumipat ka ay madadalian ka rin. Hindi rin. Kasi lahat ng trabaho talagang pinaghihirapan at walang nakukuha sa madalian. Yun po yun. Ang isang paraan para tumagal ka sa iyong trabaho ay ang marunong kang mag-adjust. Opo. Kailangan sa trabaho, para tumagal ka, kailangan marunong kang mag-adjust. Mag-adjust sa mga surroundings mo, sa kabuuan, sa trabaho mo, sa klase ng ginagawa mo, at lalong-lalo na sa mga tao. Kailangan malaman mo na ang trabaho ay binubuo yan ng isang team. At sa isang buong team na yon, iba-iba kayo dyan, iba-ibang klase ng trabaho, iba't ibang klase ng pag-uugali, iba't ibang klase ng tao, para magawa niyo yung isang task. So kailangan sa pagkakaiba-iba nyo pa lang na iyon, kailangan flexible ka at talagang marunong ka mag-adjust sa sitwasyon na yon. Hindi pwedeng yung gusto mo ay gusto mo at masusunod yung gusto mo. Kailangan mong sumunod sa mga patakaran at kailangan mong makisama sa mga kasamahan mo. Dahil unang-una, ang isang trabaho ay binubuo yan ng pagkakaroon ng maayos na usapan at maayos na communication sa bawat isa. So kung ikaw yung tao na marunong mag-adjust sa mga bagay na iyon, ay siguradong tatagal ka sa kumpanya dahil may maayos kang pakikisama sa mga kasamahan mo eh.
Yung minsan may ginagawa kang ganito tapos kailangan mo ring may gawing iba. So dapat sa trabaho, marunong ka talaga mag-adjust sa trabaho mo, sa ginagawa mo. Hindi lang porket ito yung ginagawa mo ay hindi ka na pwedeng gumawa ng iba. Mag-adjust ka rin na kailangan matutunan mo ang buong flow ng trabaho mo para maging maayos din yung pagtatrabaho mo at para tumagal ka sa isang kumpanya. So tandaan, para tumagal ka sa isang trabaho, kailangan marunong ka mag-adjust sa buhay mo, sa paligid mo at sa mga kasamahan mo. Yun po yun. Ang isang paraan para tumagal ka sa iyong trabaho ay ang habaan mo ang iyong pasensya. Opo. Sa trabaho, sa salita pa lang na trabaho, ibig sabihin na kaagad niyan, talagang magtatrabaho ka, papawisan ka, gagamitin mo yung utak mo, maa-stress ka. Sa trabaho, kailangan habaan mo talaga ang pasensya mo. Dahil tayo sa buong buhay natin, ang trabaho ay kasama na talaga natin yan sa ating buhay. Lalo na sa buhay natin, halos malaking porsyento ng buhay natin nasa trabaho tayo eh. Dahil yun talaga yung ating routine sa araw-araw eh. Kaya kailangan ang ating trabaho para tumagal tayo, habaan mo talaga yung pasensya mo. Hindi pwedeng araw-araw na lang papasok ka sa trabaho mo, stress ka. Oo, talagang sa trabaho, magkakaroon ka dyan ng mga pressure moment. Yung tipong medyo masyado kang maraming ginagawa sa araw na yon. At i-recognize mo yun dahil ganoon naman talaga ang trabaho eh. May araw naman na talagang halos wala kang ginagawa dahil medyo relax-relax lang. So dapat balance lang. At pagka sa mga time na medyo pressure ka at marami kang ginagawa, doon mo masabaan yung pasensya mo na gawin yung isang bagay dahil ang ating trabaho, i-accept mo na mas malaki pa yung porsyento ng buhay natin yung pagtatrabaho kaysa sa nasa bahay tayo, 'di ba? Kaya kung doon mas malaki yung porsyento ng ating buhay, doon mo masabaan yung pasensya mo dahil yun yung ating mismong kasama sa buhay natin eh, 'di ba? Kung pagpapasok mo sa trabaho, stress ka na agad at parang buryong-buryo ka na, hindi maganda sa kabuuan ng pagkatao mo yun at siguradong hindi ka tatagal sa trabaho mo na yon. So tandaan na ang trabaho ay pahabaan ng pasensya, pahabaan ng pagtitiis sa mga bagay na talagang napipressure tayo minsan. Hindi pwedeng napipressure ka lang ng konti, ayaw ka na. Hindi, kasi kahit saan kang lumipat na lugar, lahat talaga ng trabaho ay may mga pressure talaga yan. Iba't iba nga lang ng klase ng pressure, pero lagi kang darating sa punto na mapipressure ka, marami yung trabaho mo, tatambakan ka. Ganun naman talaga. So isama mo yun sa buhay mo, nasa trabaho, okay lang na napipressure, basta alam mo talaga sa buhay mo, nakasama yun. At pag nandun ka sa point naman na parelax-relax, di mag-relax ka doon, i-accept mo yun dahil darating na naman sa punto na mapipressure ka na naman. Ganun lang lagi ang trabaho. So kailangan sa trabaho, talagang alam mo lang naman na kailangan mahaba yung pasensya mo para tumagal ka sa iyong trabaho. Yun po yun. Ang isang paraan kung paano ka tumagal sa iyong trabaho ay ang wag mong higitan ang gastusin mo base sa sinasahod mo. Opo. Ibig kong sabihin, kung ito yung sinasahod mo, dapat yung lifestyle mo, yung pamumuhay mo, wag mong masyadong i-above doon sa o ipantay doon sa sinasahod mo. Hanggat maaari, below ka doon. Kasi halimbawa, ito yung sinasahod mo, tapos yung gastusin mo, above doon. Sinasabi ko sa'yo, kahit anong ganda ng kumpanya mo, kung kahit gaano yung kaganda ng environment mo dyan, puro once na apektuhan na yung sahod mo dyan at yung gastusin mo, sumubra na doon sa sahod mo, ay talagang aalisan mo yan. Hindi ka tatagal dyan. Kasi kumbaga, yung pamumuhay, above na eh. Nagkakautang-utang ka na. Kahit anong ganda ng kumpanya na yan, once yung gastusin, lumampas na dito sa sahod mo, talagang aalisan mo yan. Dahil maghahanap ka ng mas makakatapat doon sa sahod mo, mas mataas eh. So yun yung mga dahilan na bakit hindi ka rin tatagal sa trabaho mo. Kahit wala naman talagang sobrang ganda naman talaga ng kumpanya mo, puro ikaw mismo sa sarili mo, may pagkakamali ka, nilampasan mo yung gastusin mo dun base sa sinasahod mo. Doon ka checkmate. Dahil kahit sino naman eh, once maipit na yung gastusin mo eh, talagang hindi gagawa ka ng paraan eh. Ang pinaka madaling paraan na gawin mo, maghanap ka talaga ng iba, taalisan mo yung kumpanya mo. Ganun ang pinaka gagawin mo dyan. Dahil naranasan ko yan na talagang maganda talaga yung kumpanya, wala kang masabi, maayos yung environment, maayos yung sistema, pero yung gastusin ko talagang lumampas na dun sa base sa sinasahod ko. No choice ako, talagang kailangan kong maghanap ng iba. Dahil wala eh, gastusin na yung problema mo eh. So yun yung isang paraan para tumagal ka sa isang kumpanya, sa trabaho mo ngayon, wag mong higitan yung sinasahod mo na base lang dun sa gastusin mo dapat laging below lang dun sa sinasahod mo. Kasi once sumubra yan doon, wala na, talagang maghahanap ka ng paraan para pumantay o mag-angat ka ulit dun sa sinasahod mo ngayon. Yun po yun. Ang isang paraan para tumagal ka sa iyong trabaho ay ang mahalin mong trabaho mo at wag yung kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Opo. Kailangan mahalin mo yung trabaho mo. Mahalin mo yung trabaho mo na talagang galingan mo dyan. Mahalin mo muna yung trabaho mo at wag yung kumpanya
kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Ano po bang ibig sabihin doon? Kasi hindi mo pwedeng mahalin yung kumpanya kung yung mismong trabaho mo sa sarili mo, hindi mo mahal yung trabaho mo. Kasi minsan, may mga sitwasyon, halimbawa, ito yung trabaho mo. Dahil malaki yung bigayan doon sa kabila, gagawin mo, lilipat ka ngayon doon. Dahil malaking bigayan eh. Pero kung mahal mo yung trabaho mo mismo, hindi ka matitinag doon kahit malaki pa yung bigayan doon sa kabila. Kasi, halimbawa, isa akong machinist. 20 years na po ako sa pagiging machinist dahil mahal ko yung trabaho ko bilang isang machinist. Pero hindi ko mahal yung kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Magkaiba po yun. Hindi mo pwedeng sabihin mahal mo yung kumpanyang pinagtatrabahuhan mo pero yung pagiging machinist mo hindi. Kaya mahalin mo yung trabaho mo mismo sa pagiging mong machinist kung ano ka man ngayon at wag yung kumpanyang pinagtatrabahuhan mo dahil maagawa mo na lang din namang mahalin yun eh. Automatic yun eh. Once mahal mo na yung trabaho mo eh. Hanggat kasi hindi mo minamahal yung mismong ginagawa mo, hanggat hindi mo mismo sinasapuso yung mismong trabaho mo, walang mangyayari sa buhay mo. Dahil kung hindi mo mamahalin yung tinatrabaho mo, hindi mo gagalingan dun eh. Easy mo lang eh. Kasi walang halaga sa'yo, hindi mo mahal eh. Puro kung mahal mo yung ginagawa mo, tatagal ka doon. Doon ka tatagal. Magpaiba-iba ka man ng kumpanya sa buhay mo. Kahit makailang kumpanya ka, puro mahal mo yung ginagawa mo. Bilang sa machinist, magpaiba-ibang kumpanya ka man, puro yung pagiging machinist mo, hindi mawala yun dahil yun yung minahal mo eh. Na profession mo eh. Kaya sinasabi ko, mahalin mo yung trabaho mo at wag yung kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Kasi automatic naman, once mahal mo yung trabaho mo, gagalingan mo dun eh. Ba't di mo gagalingan? Mahal mo eh. So gagalingan mo dun, lulupitan mo yung trabaho mo. Mag-i-excel ka sa bagay na yun dahil mahal mo yung ginagawa mo eh. So pag mahal mo yung ginagawa mo, doon ka naman, automatic naman yan sa isang kumpanya, magiging maayos ang performance mo dun. Dahil gusto mo yung ginagawa mo eh, mahal mo eh. So sigurado naman na once galingan mo sa bagay na yun, mag-i-excel ka sa kumpanya, automatically yun. Eventually, magiging okay yung pagtatrabaho mo dun. Unlike kung minahal mo yung kumpanya na yun, pero yung mismong trabaho mo, hindi mo naman mahal, kahit gaano pa kaganda yung kumpanya na yun, hindi ka mag-i-excel doon dahil hindi mo ginagalingan mismo sa trabaho mo. Hindi mo naman mahal eh, trabaho mo eh. Make sense ba? Para magulo, di ba? Eh basta, mahalin mo yung mismong trabaho mo at eventually, magiging maayos na yung kung saan ka man kumpanya magtrabaho. Kahit saan ka mag-apply, kahit saan ka iba to, pag mismong mahal mo yung trabaho mo, magiging maayos lagi ang performance mo at trabaho mo sa kumpanya na yun dahil mismong yung ginagawa mo yung mahal mo eh. Kaya sinasabi ko, mahalin mo yung trabaho mo at wag yung kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Dahil eventually naman at automatic yan, magiging maayos yung performance mo dun at yung pagtatrabaho mo dun. Once mismo yung ginagawa mo ay talagang nilupitan mo at ginalingan mo dun dahil mahal mo yung bagay na ginagawa mo mismong yun. Yun po yun. At bakit ko po ba sinishare ito sa inyo? Dahil naniniwala kasi ako na lahat tayo ay talagang may kakayahang galing at may kakayahang kayang gawin sa ating buhay na once na matanggap natin na kaya natin to at pahalagahan natin yung ginagawa natin sa ating buhay, sa ating mga trabaho, naniniwala ako na yun yung magiging puhunan natin at magagamit natin para maayos yung buhay natin. Hanggat hindi mo kasi natatanggap sa buhay mo na mahalin mo yung ginagawa mo, kung saan ka magaling sa bagay na yon, sa iyong trabaho, ay hindi ka talaga tatagal sa mga kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Tandaan na yung ating mga ginagawa sa buhay, yung ating mga tinatrabaho ay nagmumula yan sa ating mga sarili. Ang kalaban kasi natin dyan yung isisi natin sa iba, sa mga paligid natin, sa mga pinagtatrabahuhan natin, yung mga kamalian din mismo sa buhay natin. Isisi sa kanila na kung bakit nagkakaganito ka sa trabaho mo, hindi ka tumatagal, alis ka na naman. Isisi sa ating mga amo, sa ating mga employer, yung ating mga kamalian din naman sa ating buhay. Once matanggap mo sa buhay mo at malaman mo na normal lang pala sa pagtatrabaho talaga yung ganung klaseng sitwasyon na mga binanggit ko sa'yo, once matanggap mo sa buhay mo na yung pagtatrabaho mo sa ginagawa mo ay galingan mo dyan at mahalin mo yung trabaho mo, doon na mababago ang buhay mo. At huwag kang malungkot kung hanggang ngayon, marami ka pa ring agam-agam sa isip mo at hindi ka pa rin tumatagal sa trabaho mo at parang feeling mo na parang boring ka na dyan sa ginagawa mo. Dahil once mahanap mo yung dahilan at mahalin mo yung ginagawa mo sa buhay mo at i-recognize mo ang trabaho talaga ay walang madali at lahat naman ng trabaho ay pinaghihirapan, once ma-recognize mo lang na ganun, tsak na ma-realize mo na at mahanap mo din yung trabahong at kumpanyang pagtatrabahuhan mo na alam mong tatagal ka na dyan. Basta lagi mo lang galingan sa buhay mo at kung anong tinatrabaho mo ngayon, galingan mo lang dyan at gawin mo yung makakaya mo at mahalin mo yung ginagawa mo mismo at susunod na lang yung mga pwedeng mangyari sa buhay mo. Yun po yun. Magtrabaho na malupit, galingan mo dyan, mahalin mong trabaho mo at siguradong ang mundo naman ay mismong gagawa ng paraan para mapaayos ang buhay mo.
At kung isa ka sa mga tao na malalaki ang pangarap at tumatrabaho ng malupit sa kanilang buhay, join po kayo sa ating FB group na ginawa sa KAUPH. Yun po ay samahan ng mga Pilipinong malalakas ang loob at may malalaking pangarap at tumatrabaho ng malulupit para mabago ang kanilang buhay. Join po kayo doon at kita-kita tayo sa loob. Lalagay ko ang comment sa taas at comment sa baba. At share nyo na rin po itong video na ito. Kung kayo po ay natutuwa, mag-comment po kayo dyan at na malaman ko yung inyong mga ideas at inyong mga opinion. At mag-subscribe na rin po kayo para updated po kayo sa mga susunod natin mga vlogs. At kung kayo po ay natutuwa sa ating mga kinokontent, meron po tayong ginawang merch na yun po ay isang mugs na kung kayo po ay mahilig magkape at sa umaga pa lang, inspired na kagad ang buhay nyo dahil may nakalagay tayo dun na sekretong malupit na 3 tips na sa umaga pa lang pag nabasa nyo yun ay talagang gaganahan na kayo. So kung kayo po ay nagatuwa sa ating mga kinokontent na mga valuable na content, kung sana po kayo dito sa Australia, papadala ko po sa inyo yun dahil meron tayong malupit na sekretong malupit doon na tips. So message lang po kayo sa Jumil Ignacio Official at kung nasaan man po kayong dako ng Australia, sisend ko po yun sa inyo. Yun lamang po, muli, ako po si Jumil, ang inyong kasangga, nag-iiwan ng isang kataga. Nalupitan mo lang ang trabaho mo sa buhay mo at sigurado gagawa ang mundo na mapaganda at ibabalik sa iyo yung lahat ng paghihirap mo. Yun lamang po, maraming salamat, hanggang sa muli.